Bago natin ipagpatuloy ang kwento ng Black Shirt, ay alamin muna natin ang punot dulo kung ano-ano ang mga dahilan sa pagkabuo nito at ano ang kaugnayan ng grupong Ilaga sa pag-usbong ng grupong tinawag na Black Shirt. Forgotten by history of Bangsamoro. Sa panunungkulan ni Ferdinand Marcos bilang ika-10 Pangulo ng Pilipinas, ay nangako sa mga Kristiyano na magbibigay ng libreng sakahan sa Central Mindanao at maraming mga Kristiyano ang galing sa Luzon at Visayas na nagpunta sa Mindanao para magbakasakali na mabigyan din sila ng libreng lupa na masakahan at isa na doon ang isa sa magiging founder ng grupong Ilonggo Land Grabbers Association na kalaunan tatawaging Ilaga na si Feliciano Lucis or mas kilala sa bansag na Commander Toothpick. Dahil sa patuloy na pagdami ng Christian settler sa Mindanao, ay dito na rin magbabago ang lahat dahil maraming mga Moro ang umalma sa patuloy na pagdami ng Kristiyano sa Mindanao na kahit ang mga lupang pagmamay-ari ng mga Morong Muslim ay nasali sa libreng sakahan na ipinamigay ng Pangulong Marcos, ngunit kung pagbabasihan ang kanilang kasaysayan ay magmumukhang masama pa ang mga Moro dahil sila pa daw kuno ang nang-aagaw ng lupa. Ngunit kahit saan mo tignan, ang mga Moro sa umpisa ang may-ari ng Mindanao. Dahil Luzon at Visayas, maliban sa Mindanao, ay sinakop ng mananakop at naging sunod-sunuran sa mga mananakop. Ngunit ang Mindanao, ang natatanging rehiyon na kailanman hindi nagpasakop, kaya may karapatan sila sa lupang kinatatayuan nila. Dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Moro at Kristiyano sa usaping lupa, paniniwala at politika dito na bumuo ang grupong Ilonggo Land Grabbers Association sa pangunguna ni Feliciano Lucis o Commander Toothpick at pinangalanan niya ang kanyang grupo bilang Magnificent Seven dahil umpisa ay 7 miyembro lamang ito at ang hangarin ng grupong ito ay ilaban sa mga Morong umaangkin ng mga lupa sa Mindanao. Dahil sa ipinaglalaban ng grupong Ilaga at sa paniniwala nito ay mula sa 7 grupo, ay dumami sila buhat na rin sa suporta ng gobyerno ng Pilipinas na bigyan sila ng armas. Naging mailap ang grupong Ilaga sa paghihigante sa mga Morong armado dahil tuwing gabi lamang ito umaatake sa mga kabahayan ng mga sibilyang Moro at wala silang patawad dahil bata, matanda, babae man o lalaki ay pinapatay nila at ang mga bahay ay sinusunog. At umabot pa sa punto na ang mga pinatay nila ay pinugutan ng ulo at sinasabit sa mga daan na nagsisilbing babala sa mga Morong Muslim sa kabrutalan nila. Ngunit mas tumindi ang grupo na ito ng ginawang Civilian Home Defense Forces ng Pangulong Marcos at ipinagsanib sa grupo ng Philippine Constabulary na nakabase sa Central Mindanao dahil nalaman ng gobyerno ng Pilipinas na ang layunin ng grupong Ilaga ay puksain ang grupo ng mga Morong tinawag na Black Shirt, nakabase sa Cotabato at ang grupong Barracudas na nakabase sa Lanao. Subalit sumuko ang founder ng grupong Ilaga na si Commander Toothpick kay President Marcos sa Malacanang sa hindi malaman na dahilan at dito na mas lalala ang aktibidad na ginagawa ng grupong Ilaga hanggang sa dumating si Norberto Manero Jr. o mas kilala sa tawag na Commander Bukay na magbibigay bangungot sa mga Morong civilian. Dahil kilala si Commander Bukay sa estilo ng pagpatay sa mga miyembro ng Black Shirt at pagkain sa ibang parte ng katawan ng napapatay ng grupo nito tulad sa ginawa nilang pagpatay sa Mamalumpong Brothers noong 1977 sa Kinilis, Pulumolok, South Cotabato na kung saan kinain nila ang parte ng katawan nito kasama ang kanyang asawa na tinawag na Commander Inday. Naging laman ng balita ang ginawang karahasan ng grupo ng Ilaga sa pangunguna ni Commander Bukay, lalo na ang ginawa nilang pagpugot sa ulo ng mga Moro na isinabit sa tulay para magsilbing babala at mensahe sa mga Moro na handa silang pumatay sa anumang paraan ng pagpatay, mapuksa lamang nila ang mga grupo ng mga Moro. Isa pa sa hindi malilimutan ng mga Moro ay ang pagpatay ng mga Ilaga sa mga kababaihan at kalalakihan bata man o matanda na sinulatan ng hugis na krus sa noo at pinugutan ng ulo ang mga kalalakihan at inalis ang mga tainga nito. At pag-alis sa utong ng mga kababaihan na ginawang kwentas para umano magsilbing anting-anting at ayon sa mga antingero
ito'y nagbibigay sa kanila ng tibay ng balat para hindi tablan ng anumang sandata. At bago natin ito ituloy ay shoutout muna sa mga bangsamorong may solid na suporta sa ating maliit at nagsisimula pa lang na page at YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy lang kayong sumuporta sa akin at kung sino pa ang di naka-follow sa ating Facebook page ay mangyaring magpa-follow na. At bisitahin na rin ang ating YouTube channel at pakisubscribe para mas lalo pa tayong ma-inspire at ganahan sa pagkukwento.